Nagsimula kami last year lang, 2023. Nag-soft open kami ng September, October 8, grand opening. Okay, so ngayon po ay nandito tayo sa isang food house sa ating bayan at makakasama ko po si Mr. Glenn at si Miss Joy. Magandang araw po. Hello. Magandang araw. Magandang araw naman. So ngayon po nandito yung mag-asawa at magbibigay sa atin ng konting kwento kung paano nagsimula ang kanilang business. Ngayon. Nagsimula kami last year lang, 2023. Nag-soft opening kami ng September, October 8, grand opening. So ito isang garahe kasi, nag-start kami ng micro tea. May micro tea kami dyan sa labas. So nanganak lang yung idea ng cafe dahil yung mga bumili ng micro tea, minsan naghahanap sila ng mauupuan or yung iba naghahanap ng kape, wala kaming kape. So dati po hindi po to ganito kalaki? Hindi. Ano to? Garahe ko lang, napalayas Nagko-collect siya, nagko-collect siya ng mga motorcycle, mapalayas pala yung asawa ko dito Kasi parang, parang ang daming naghahanap na parang, wala ba kayong tatambayan dyan o ano? Usually pag bibili sila ng micro tea, saan, naghahanap sila ng pwesto kung saan pwedeng inumin. Nagkataon naman kami mag-asawa talaga, mahilig kami nitong mag-joyride, ganyan may motor ako, pero ngayon hindi na masyado nagmamotor dahil sa baby. Pero noon, nung sagsagan ng pagmamotor ko, lagi kami nagkakape nito ni Joy kung saan-saan. So, mahilig kami magkape, tumambay, magkwentuhan. So, doon nanganak yung idea na gawin na kaya nating coffee shop yung garahe ko. Ako siya na na-inspired. Itong gantong Kumbaga, nabuo ng pagmamahal to. Pinakamahalaga Nabuo ng pagmamahal. Dahil sa kwentuhan namin mag-asawa, para makatipid tayo, doon tayo magkape sa sarili nating coffee shop. Yan yung kwento nun. Pero ito kasi, mahilig magluto. Yun din. Nakita ko kasi yung kung ay artist, so sabi ko, yung asawa ko, gusto ko din suportahan kung ano naman yung gusto niyang gawin. Nakita ko, magaling siya magluto. So, kaya nga nagsimula sa micro tea, tapos habang nagmamicro tea, nagsimula na siyang gumawa ng pasta nun. Kaya actually, cafe talaga to. Kaso ang nangyayari ngayon, naging restaurant na siya. Opo. Kasi nga, dahil magaling siya magluto. Ang dami Hindi na naman. pagkain na nakita ko sa Humble. tsaka mga pagkain na ihahandog nila sa akin. Tapos, si Glenn nga po pala isang artist ng Bayan ng Paite. So, sila pong dalawa ay nagmamahalan talaga. Artist? Artistahin. Artistahin. Artistahin lang. At meron siyang art sa pagluluto. So, yan po yung ibibigay ito babahagi sa atin ng si Joy at ang magkasama nito. So, ano pa po yung ibang kwento natin dito sa ating restaurant? Ayun, nag-start kami mag-pray kasi alam namin hindi naman biro yung gastos ng ganito. Yan, isa pa po yan. Biro yung gastos. Kasi sabi namin, nakita ko na kapag will ni Lord ang isang bagay, hindi mo ipipilit. Una, nag-pray kami ng puhunan, nag-isip kami mangutang talaga sa bangko. Tapos, nung tinawagan kami ng dalawang, kasi siya mangungutang, ako mangungutang din. Pagkasamahin namin yung credit namin sa credit card para makabuo kami ng pondo para masimulan to. Tapos sabi nung teller, ma'am, hindi po pala activated yung inyong ganyan-ganyan. Yun na naging sign namin na hindi pala kami dapat mangutang. Parang nagpre-pray kasi kami, Lord, kalooban po ba na mangutang kami? So, nung ready na kami, buo na yung decision namin, biglang hindi pala activated yung credit Meron card kasi namin. parang pumipigil kasi sabi kasi nung activate nyo lang sir, sabi nung bangko. So, deactivate naman namin through the cellphone. Gamit yung cellphone kasi may instruction dun how to activate the credit card. Ginagawa namin, nagkakaroon ng technical error, hindi nagpo-push through yung activation. Sabi ko, bakit kaya hindi nag-activate to? Na-postpone tuloy yung aming pag-utang. So, napaisip din kami dahil hindi nag-activate. Attempt tayo bukas, hindi na naman. So, sabi ko, baka hindi talaga kalooban na, na mangutang kami. So, yun nga, tuloy mo yung kwento dun sa... Kaya nangyari, sabi ko, sige Lord, hindi kami mangungutang. May hawak naman kaming budget, pero syempre, Kulang yun kulang. So, dahil nga artist siya, nagmamarket ako ng artwork Minarket niya yung trabaho at ko. pinobide ni Lord yun. Kasi ito po, yung place na to, hindi lang po ito, meron pa po silang isang place sa taas. Yeah, Isang venue pa po. may VIP kami doon. Meron silang VIP rooms. Ano po? So, pag-explain po sa atin So, mga kababayan yung VIP room natin. Yung VIP room namin doon sa taas, kasi may mga gusto mag-celebrate ng birthday, mga anniversary nila,
gusto nila more on privacy. Kaya naisip namin, paano kaya natin i-market to ng, baka kasi mabigatan sila. Kasi probinsya tayo eh. Mm. Naisip ko yung hindi sanay ang tao din sa parang, ang tingin nila mahal. So yung VIP namin sa taas, parang free ano na siya. Free venue, worth 3,000 na consumable na yun. Mm. So ang babayaran lang nila yung yung food na babayaran nila. Nakakailan na ano, no? Mamayang gabi meron dyan. Meron ulit nakaschedule. nagpa-reserve. Tapos pag kulang yung pagkain, order na lang kayo. Order na lang. Kasi yung 3,000, talagang consumable na po. Oh, naka-aircon doon. At ang ganda po ng place talaga dito, kung mapapasyal kayo dito. Subukan niyo po talaga pasyalan ito. Talaga the best po dito. Isang reason din kaya nagkaroon kami ng extension dahil nung open tayo, di ba? Parang Ayun, dinagsa din kami. So, ang daming pumupunta dito na nakamotor. Tapos wala nang space. So, sayang yung client. Umuwi na lang o umaalis na lang. So, sabi ko, nakaisip kami na, ano kayang yung second floor gawin na lang natin extension. Hindi naman bigla nangyari yun. Nag-ipon din kami. Tapos nag-provide din naman ng Panginoon. Kaya yun, nagawa yung Nakakahinayang kasi yung mga customer na ano, ay wala na pala kami pwesto dyan. Parang yun. Kaya kayo nagkaroon ng VIP. So, syempre po, masarap ang aming kwentuhan. Siyempre, nakakagutom. So, ngayon po, narito yung mga pagkain na in-offer nila, yung mga bestseller nila, yung masasarap, at papaliwanag din po nila sa atin kung ano yung mga pagkain na ito, at kung ano-ano pa yung mga pagkain bukod dito sa in-offer nila. Ano po? Ma'am, ano po yung mga pagkain natin dito? Yan yung mga bestseller namin sa rice, baby back ribs, tsaka garlic chicken yung malimit na ino-order. Tapos sa pasta, ito, truffle pasta, tsaka seafood marinara. Kung saan nanggaling yung pangalan ng restaurant? Kasi favorite ko talaga to. Kaya, Favorite ko din siya. Natikman ko siya isang araw. Ang sarap talaga. Tapos ayan, nachos, kasi syempre minsan may mga estudyante o barkadahan natutuwa sa nachos namin kasi madami daw. Tapos ito, quesadilla na mozzarella. Pero meron pa kami mga ibang flavor nito. Meron kaming pork, beef, tsaka chicken. The drinks. Drinks, meron din kaming mixed berry na smoothie, tapos premium chocolate, as roasted almond. At marami pa pong ibang pwedeng pagpilian ng mga drinks bukod dito sa nasa harap natin. Meron pa rin po tayo, ma'am, ito hindi na nasabi. Baby back ribs, ayan, oo. Kasi, yan yung parang binabalik-balikan dahil sulit daw. Laki nga po. Kasi minsan, nag-extra rice. Ubus na yung kanin, hindi pa ubus yung ulam. So, nakakadalawang kanin minsan yung client. Tsaka, yung sauce niyan, iba. Ibang sarap. So, bukod po dito, meron pa ako nakita ng ibang mga pagkain doon sa menu. Marami kaming meron kaming all-day breakfast kasi yung iba, kahit hindi breakfast, naghahanap ng pang-breakfast. Kaya meron kami din sausage, papa, tapos, ano pa ba, mga spam, silog, ganun. Tapos sa pasta, meron pa kami ibang flavor na pesto, tuna pesto, meatballs, tapos, hindi naman sobrang dami ng aming menu kasi pero ayoko din magsabi. Most 80% siguro Italian yung Italian yung recipe. Medyo huwag natin sabihin social kasi ito yung mga normal din mga pagkain na kinakain ng mga tao. So medyo naiba lang kasi nasanay tayo sa mga pagkain na yung mga kapsilog, porksilog, lugaw. Ito, kailangan natin tikman yung mga ibang pagkain. Pero normal na pagkain din natin ito, di ba? Kasi kami, yung bukod sa mahilig kami magkape, mahilig din kaming kumain. So parang gusto, yung Truffle House, gusto ko ring iparanas dun sa mga tao na kababayan natin na yung mga, kaya sabi ko, huwag ka nang yung mga pangkaraniwan, gawin natin yung mga parang yung di natitikman ng bayan ng Paite na pasta. So, ayun. So, na-inspired kami actually talaga sa restaurant ng Italianis. Yun nga lang talaga naman ang presyo ng Italianis. Kasi, doon nanganak yung, mahilig kasi talaga ako magluto. Mahilig ako sa pasta. Pag nagde-date kami, pag kumakain kami sa mamahal na restaurant, pag natitikman ko siya, talagang parang gusto siyang gawin sa bahay. Doon nag-start yung parang nagtutuklas ako ng lasa. Kasi
Siyempre, iba yung presyo ng may mga pangalan. Oo. Ako yung presyo ng nasa Maynila. Yes. Parang sabi ko, gusto ko medyo special, pero nasa probinsya tayo, pero kaya ng mga Yes, tao. oo. Yung presyo. Dinala po nila ito sa bayan ng Paite. Oo, kasi Pares po, ito po yung masasarap talagang pagkain. parang serbisyo. Yun naman Oo. talaga Servisyo. sa lahat naman kasi ng ng business, magko-flourish yan kapag magandang serbisyo mo. Mm. Kaya pag sa pagkain, kapag syempre gagalingan mo yung pagluluto, sasarapan mo talaga, Yeah. pero wag mo naman sobrang mamahalan na hindi ka naman ma-reach ng tao. So Oo. parang Tama. gusto mo nga ipatikim sa kanila yung masarap na pagkain eh. So gawin mong affordable. Perfect combination, perfect food po ang offer nila dito sa Trapo House. Okay, so imbitahin po natin yung ating mga kababayan at mga karatig bayan na pumunta dito sa ating Trapo House. Ladies Ayun, first. iniimbitahan po namin lahat ng mga taga-Paite at lahat na makakapanood nito. Please follow and like our page po na Trapple House Cafe. Naandun na rin po yung aming cellphone number. Pwede rin po kayong mag-PM kung gusto niyo po magpa-deliver. Yan, thank you po. Thank you po. So maraming salamat po Mr. Glenn and Ms. Thank you. Joy Thank you, sa thank you. inyong panahon at oras upang kayo na kami papagamit. May present sa ating mga kabayan at viewers ang masasarap na pagkain dito sa inyong Trapo House. Kaya tikman ang sarap dito sa Paite.